Naimbag nga daw yung kakabsat. Nakasikat pa lang ni Bossing ay dito na naman kami sa aming training site. This day ay sasama tayo kay Sir Claude para sa isang farm visit. Wow! Habang nag-aantay ay nagputid muna ako ng kayo dahil wala na kaming gagamiting pangluto. At kumain na kami. Ganito ang buhay namin sa farm, mas masaya pag ganto. Kinulang ang aming ulam. Iso nga nagsada kami, kinilaw nga meatloaf. Gago! At nagbiyahe na kami papunta sa farm. Medyo malayo-layo nga din pala itong pupuntahan namin. Dito nga pala yan sa may barangay ng Cordon Isabela. At tadaanan nga namin itong Isabela, they will be done. At sa wakas, nandito na kami sa farm. Ang gagawin pala namin dito ay magdedehorn, magbrabranding at mag-administer ng mga gamot. At huliin na daw yung dalawang maliliit. Isong atinira ko nga dagdagosain. First shot ay nakuha na kagad yung baka. Kaya tinumba na namin ito para masimulan ng mabrandingan at madehorn. At ito pala mga gagamitin para sa pagbranding at pagdehorn. At sinimulan na namin magtanggal ng sungay. Ang method na ginawa dito ay ang hot iron cautery, kung saan pinainit mo na ang bakal hanggang ito ay mamula. Ano nga ba kasi ang disbudding? Para sa konting kaalaman, ang disbudding ay ang pag-destroy ng horn producing cell bago ito mag-attach sa skull upang ma-prevent ang pag-grow nito. Iso nga nagtubtubo to sungay mo ang mumonto Brian Tan. Gago! At nag-branding na din kami sa cattle na ito. Branding is a form of identification. Iso nga na mo kahit nalok ko nakatasawang branding mo, day ubit nan. Lahat ng baka dito sa farm ay binigyan namin ng iba't ibang gamot katulad ng albendazole for parasitic worm infection, ivermectin for external parasite, at vitamin ADE for vitamin ADE deficiencies. I-flex ko man pala nga Red Brahman da. Tanay, sobra tidaktil na. Ayan ang aming expert na technician, Sir Claude. Expert sa lahat. Na-feature yan sa CNN. Yun. CNN. Di ba busal? Ang tinatawag na busal, guys. At napapansin nyo, hindi na namin siya tinumba. Kiuri sa kapulong tao na kaya tumbahin deta. Ganito ang ginagawa sa mga malalaking baka. Kasi delikado pag tinumba mo pa na kailangan nating ipasok sa shoot para mabigyan ng gamot. Nung natapos na namin ang lahat ay bumalik na kami sa aming training site. Pauwi na kami galing ng Cordon Isabela. At andito na kami at simulan na naman naming magpakapagod. Bago kami nag-start ay ginamot muna namin itong cattle na may meyasis sa ulo. At ginawa namin ang traditional remedies kung saan ginagamitan ng tabako at diesel. Pagkatapos namin ginamot ay nagpapasok na kami ng mga baka sa chute. At sinimulan na namin ang aming game. Ang type of game na aming ginawa ngayon ay puro casting down lamang. Kasi ang mga bakang aming naipasok ay puro malalaki. Iso nga permi may, tiban-bandog may, puro kapoy o team ima may. Natagalan kami sa bakang ito kasi sobrang lakas at ang likot nito. Hindi basta-basta magpatumba ng ganito kalalaking baka. Kinakailangan mo talaga ng bilis at lakas para malabanan mo ang persa ng baka. Matagal naming naitumba ang bakang ito. Halos naubos lahat ang mga lakas namin dito. Kasi naman matalino ang bakang ito. Alam niyang isikkad ang saka niya. Alam niyang kontrahin ang mga strategies na aming ginawa. Kaya sa unang game pa lang ay nag-al-al na kami. Uray lang rumartadila men, dibannog men. Kahit pagod na ay tuloy pa din. Bawal kaming sumuko dahil may malaking event ang nag-aantay sa amin. Kaya dapat full force ka lagi. Konting pahinga lang at tuloy na naman. Lagi mo lang tatandaan na kapag pinagpapagodan ay mas maganda ang kakalabasan. Kaya tuloy lang sa laban. Malayo na tayo sa umpisa at madami na tayong napagdaanan. Sa awa ng Diyos, wala namang nangyaring masama sa araw na ito. Kaya patuloy lang kami nag-iingat para hindi kami ma-injured. Kasi ayaw namin mawala ang pinagpapagodan namin. Bago kami umuwi, ay in-ear notch muna namin itong calves. Ang ear notching ay isang method to identify animals. Naaawa na nga ako sa bakang ito. Kung tatanungin nyo, hindi ba nasasaktan ang baka? Opo, nasasaktan din sila, pero mataas ang pain tolerance ng mga baka. Kaya kayang-kaya nila itong tiisin. At ganito nga basahin ang ear notch. Dito ko na tatapusin ang aking video. Sana ay may natutunan kayo.
See you in the next vlog. Salamat!